Isang estudyante mula sa De La Salle College of St. Benilde ang namatay dahil umano sa hazing, habang 3 iba pa ang nagtamo ng bugbog sa katawan dahil sa insidente. Ang nasabing kolehiyo sinabing makikipagtulungan sa investigasyon ng pulisya. Alamin natin ang detalye mula sa report ni Phoebe de la Cruz. Patay ang isang second-year HRM student ng La Salle College of St. Benilde dahil umano sa hazing. Kinilala ang biktima na si Julio Cesar Servando na naabutan umanong gumagalaw pa ng Philippine Red Cross sa isang condominium sa Taft Avenue Sabado ng gabi, ngunit kaagad ding idineklarang dead on the spot bago padalhin sa ospital ayon sa inisyal na investigasyon ng Manila Police District. Sinugod naman sa Philippine General Hospital ang sinasabing 3 iba pang kasamahan ni Servando na biktima rin umano ng hazing kung saan sinasabing may isang minor de edad na kabilang. Ayon sa ulat, sinundo umano 5:30 ng hapon ang mga biktima sa condominium ng sinasabing mga miyembro umano ng Alpha Kappa Rho o ACRO. Pagbalik nila bandang 9:30 ng gabi ay marami na umanong bugbog at galos ang mga biktima at tila wala ng buhay. Samantala, ayon sa statement na inilabas ng pamunuan ng St. Benilde sa kanilang Facebook page, sinasabing nagluluksa ang buong universidad dahil sa nangyari. Ipinaabot nila ang kanilang pakikiramay at panalangin sa pamilya ng mga biktima. Iginit din ng kolehiyo ang kanilang pagbabawal sa mga fraternities, lalo na sa mga initiation at hazing na ginagawa ng mga samahang ito. Makikipagtulungan din daw umano sila sa investigasyon upang masolusyonan ang kaso ng mga biktima. Ang palasyo naman nagbabala sa mga fraternities na umiiral ang anti-hazing law na magbibigay ng karampatang hustisya para sa mga biktima at laban sa mga miyembro nito. This should not continue. We certainly would warn fraternities that there is an anti-hazing act and that if any death occurs, you will be held liable. Think about your future. You are at the cusp of your maturity or adulthood, and if you do that, you're just wasting away your productive years in prison. So ako ang inyong kaibigan, Phoebe de la Cruz para sa Newsline.